Magandang araw sa inyong lahat. Dumalo kami dito sa bahay ng aking biyanan. So, bahay ni Lola syempre ng aking mga anak. And since ito ay matagal nang walang tao dahil nang iniuwi na namin sa Isabela ang aking biyanan. So, kami naman ngayon ang nag-iintindi doon. So, isang malaking bahay yan na walang tao dahil matagal na yung hindi tinitirhan dahil lang nagpagawa kami ng bahay sa harapan niya nga, yung bahay na bungalow. So, pinasyalan ko yan ngayon dahil lang tinitingnan namin kung okay pa rin ba sa loob. Doon pa rin naman yung ibang gamit niya. Siyempre, hindi rin namin alam dahil hindi ko naman tanda lahat ang gamit ng aming nanay. So, dahil ang mga anak niya ay nasa ibang lugar na nakatira, so, bali ako yung naiwan dito. So, madaling sabi, nandiyan kami ganitong oras, mga bandang alas 3 ng hapon, tiningnan namin yung mga kapaligiran ng nanay na bahay, check namin kung maayos pa ba, hindi naman siya ganun kasukal at hindi rin naman siya ganun karumi. Wala namang kakaiba dahil pero ako bilang isang tumira din kami diyan, almost 10 years kaming tumira diyan, diyan lumaki yung aking mga anak na 3. Dahil nung una kasi yan, hati-hati ang korte ng bahay na yan, nilagyan ng paupahan kasi yung bahay na yan noon, na iba-iba ang nakatira. So, tumira kami dyan sa may balko na yan. Nandyan yung pintuan namin dahil sa gitna ng bahay na yan kami tumira. Itong pintong yan na malaking yan ay lang main door. Pero yung dati, kami nakatira pa diyan, wala pa sila, ay diyan yan kami sa may gitnang balkon. Yan ako ang nagpagawa ng balkon na yan. Balihin natin yan sa gitna. So, diyan kami for almost 10 years, iba-iba maging kasama namin, mga nangungupahan. Kaya noong tumira ang mga nanay, tinanggal yung mga nakalagay na division, kaya yung buong bahay inukupan nila. Silang mga anak niya, at saka yung biyanang kong lalaki. Nung mamatay ang biyanang kong lalaki, ay nagpagawa ako ng bahay, kaming mag-asawa diyan sa tabi niya dahil sobrang laki nito sa kanya at saka hindi na maganda at hindi na siya matibay para sa kanya, lalo't ang aking biyanan ay gusto laging umakyat sa itaas at gustong chinecheck yung ibabaw. Siguro ganun talaga pagka matanda na, gusto laging tingnan yung mga bagay-bagay na naroon sa kanyang bahay, iniisip niya siguro na inaalala niya yung mga gamit niya, masyado na kasing malaki yan, ang hirap iparenovate kasi ang mahal ng nagagastos. Dahil ang bubong niyan ay mga butas na at saka walang masyadong umakyat na mga panday dahil nga napakataas. Handa pa kasi yan sa asawa ko. Pero anong tibay no pagkagyaring sinauna? Ang tibay ng mga kahoy. Talagang maaasahan mo. Sabi nga ng panday ko napakahirap ayusin dahil ang titigas ng kahoy. So may mga anay-anay na rin yan. Kaya nung pinagawa ko yung bahay na maliit din sa tabi ay pinaayos ko muna at pina-anay pes ko muna yan dahil lang baka pumunta nga sa bahay na bago. Saka ayaw patirhan yung mga anak dahil nga nang wala pating tubig yan, walang ilaw, at saka sadyang iniwan na lang munang ganyan dahil mahirap pagpatira ng ibang tao. Minsan kasi pagka nandyan yung mga anak, pwede rin naman silang matulog diyan basta wag lang umuulan. Takot na takot nga ako dahil nang ayokong akyat yung anak ko at baka mahuna na yung sahig. At saka ako takot pumasok dyan sa bahay na yun kung wala akong kasama dahil sa totoo lang hindi na ako sanay pumasok dyan. Tinglinis lang naman yan para hindi magmukhang ghost house. Yan sa gabi, kaya syempre kung hindi ka taga rito, hindi ka taga riyan, matatakot ka. Kung ako nga natatakot dyan dahil baka mamaya may ahas. May kaunting gamit pa ng aking mga hipag diyan. Kung gustong kunin, pwede namang kunin. So since kami may mga gamit na, hindi naman kami nag-i-interest na makuha pa yung mga kagamitan na yan na nariyan. At pag nagkapera yung magkakapatid, ay ipaayos din naman nila yan. Dahil lang, syempre mahal magpa-demolish ng bahay na malaki. What more pa pag itatayo na, di ba? Pero sabi nila, mas mahal daw ang demolition kaysa sa pagpapagawa. Mas okay pa nga daw na magpagawa ka ng bagong bahay kaysa mag-demolish ng bahay So, ayan, nakita namin yung mga lumang gamit na hindi na naman yan maaari kasi nga sira na, at saka yung mga sapatos, mga supang luma na sira na din. Ayan, yung kama ng nanay at saka ng tatay, nandiyan pa rin naman. So, sa susunod na araw ay dadalawin uli namin yan para malinis naman namin. So far okay naman siya. Madadalaw din uli namin yan dahil syempre malayo din ang bahay namin. Pero may mga CCTV dyan sa paligid ng bahay na yan. Kaya makikita namin kung sino yung mga gumagalaw diyan at kung sino mga pumupunta diyan dahil meron kaming CCTV sa paligid ng... Tingnan nyo yan, no, yung aming lumang kubeta. Ako nagpagawa niya nung kami tumira diyan. Yung aming lababo, yan, nagamit namin yan. For 10 years kaming nakatira diyan. So, kaya medyo memorable talaga rin yung bahay na yan sa amin. Kaya masaya naman kami dahil sa panahon na yan ay naging
okay yung buhay namin nung kami tumira diyan dahil yung mga anak ko ay dyan na halos nagkaroon ng kaisipan. Sa 10 taon ba naman dyan na sila graduate ng high school, college na sila nung sila umalis diyan sa bahay ng nanay na yan. So thankful naman kami at kahit paano ay nagkaroon ng bahay na matitirhan kami noon, di na kami umupa at marami din naman kami naging kaibigan dyan sa bahay na yan dahil maraming ang nangungupahan. So maraming experience, maraming mga kakilala, maging neighbor namin ng mga mababait diyan, until now, naandyan pa rin sila sa paligid na yan. So, ayan yung bahay na bago ng nanay na aming pinagawang mag-asawa, na yan ay papasukin din namin para makita. So, nitong nakarang araw ay nagbalik kami diyan para maggamas ng mga damo sa harapan. So, yun lang, ito na rin nga at papasok na kami dito sa bahay ng nanay na bago at para ma-check naman namin. Thank you for watching. Bye-bye!